Sigurado ka na ba gusto mo maging call center agent? Bago yan, papakita ko muna kung paano nila ginagawa yung trabaho nila. Thank you for calling customer service. My name is Marvin. How can I help you today? I'm sorry to hear about that. Rest assured that I will do my best to help you out. May I have your full name and account number? Just to confirm the spelling of your name, Vanushka, it's Victor Alpha November, Uniform Sierra Hotel, Kilo Alpha. Is that correct? I was able to process your account closure today. Is there anything else that I can assist you with? Thank you for calling customer service. Again, this is MJ. Have a great day. Welcome back to my channel. Nagbabalik ang inyong likod, Kuya Renny Boy. So, tatanungin ko kayo, after nyo mapanood yung intro natin, gusto nyo pa rin ba maging call center agent? For today's video, magbibigay ako sa inyo ng 10 tips na talagang makakatulong sa inyo para tumaas yung chance ninyo na makapasa sa call center. Kahit high school graduate ka, wala kang experience, magkakaroon ka talaga ng idea. Make sure na matapos mo tong video hanggang dulo dahil sasabihin ko sa inyo yung mga malulupitang technique and at the same time, may i-reveal ako sa inyo na work from home hiring sa dulo ng video na to. Kaya kung bago ka lang sa channel ko at gusto mo rin mga ganitong uri ng content, don't forget to like this video at i-click yung subscribe button at yung notification bell para updated ka pa sa mga paparating kong video. Bago natin ito umpisahan, ganun pa rin shoutout sa nanalo ng 500 Gcash na nakaraang video ko. Kung gusto mo rin manalo, comment sa baba kung gaano kapogi si Kuya Renny Boy. Without further ado, let's get started. Thank you for calling customer service. So let's move now sa ating 9 tips, okay, kung paano makakapasa sa call center. Galing to mismo guys, sila mismo yung nagbigay ng tips, okay, yung mga recruitment dito sa Stock.ph para magkaroon kayo ng idea kung paano nyo nga ba mapapataas yung chance ninyo na makapasa sa isang call center company. Number 1 na sinabi din sa akin guys ay commitment. Okay, commitment guys, napaka-importante niyan. Lalong-lalo na kapag binigyan kayo ng schedule, ng interview ninyo, assessment ninyo, dapat po on time kayo. Okay? Halimbawa, kapag alam ninyong may oras kayo ng, halimbawa, alas 12, i-interview na ninyo, dapat i-make sure ninyo na available kayo ng oras na yun. Dapat condition yung katawan ninyo, nakapag-review kayo, nakapag-prepare kayo, para at least, diba, hindi kayo magre-reason, hindi ako makaka-attend ng gantong oras kasi may emergency, meron pupuntahan, ganun, diba? Mas maganda talaga na committed po kayo, umpisa pa lang habang applicant kayo. Number 2 guys, napaka-importante bago kayo mag-apply sa call center, English communication skills. Okay, so base sa isang recruitment specialist dito sa Stock.ph, talagang nakikita or tinitingnan nila yung effective communication skills, kung gaano nga ba kaganda yung pakikipag-usap ninyo using English language. Siyempre napaka-importante nito guys dahil haharap po tayo sa mga foreigners most likely kasi diba sa mga international account yung hawakan natin to, kung paano dapat talaga may idea tayo sa paggamit ng wikang English. So kailangan din talaga natin guys ng English, kailangan matutunan talaga natin kasi may mga assessment din, may mga grammar exam, may mga grammar, alam niyo, mga grammar test na dapat nating maipasa sa pag-a-apply sa call center. Hindi naman natin nire-require na super fluent, okay? Ang importante lang kasi dito guys, ay kahit pa paano marunong po tayo. Kasi mag-a-assist tayo ng mga customer, makikipag-conversate tayo ng mga customer using English language. Kaya napaka-importante na mag-practice at mag-aral tayo ng English bago tayo mag-apply sa call center. Number 3 guys, na napaka-importante kapag mag-apply sa call center, sa akin ng isang recruiter dito guys, do not badmouth your previous company. Okay, huwag kayo magbabanggit ng anumang mga negative na na-experience ninyo sa dating company. Huwag nyo sisiraan yung mga dating yung company. Huwag nyo inikwento yung ganito, yung ganyan. Siyempre, parang ang dating kasi sa kanila nun, ganun yung attitude mo na pwede mo rin gawin sa magiging future companies mo na puro badmouth na lang. Okay, kasi ang dating nun, napaka-pessimist mong tao. Kumbaga parang, alam mo yun, napaka-negative mo. Okay? Kaya ayun, iiwasan ninyo mag-badmouth guys kapag nag-apply kayo sa call center. Kapag ini-interview kayo, wag kayo magpa-badmouth sa mga previous company ninyo. And instead of bad-mouthing guys ng previous company, sabihin niyo guys kung gaano kayo natulungan ng mga dati ng company, kung paano kayo nag-grow as a person, kung paano kayo naka-experience ng career growth, ng ganyan, di ba? Self-development. Mas maganda kasi pakinggan yun sa mga interviewer or sa mga recruitment kapag ganyan po tayo magsalita sa interview. Okay, ina-up pa natin yung mga dati nating company. Regardless kung ano man yung na-experience mo dyan, mas magandang pakinggan para sa kanila na in-up mo yung company, dati mong company, instead na
Kaya sabi na bad mouth sila. Tip number 4, galing na naman sa isang recruitment dito sa StockPH. Sabi nila, bago kayo mag-apply, make sure to research about the company. Napaka-importante guys na meron kayong idea sa company na ina-apply ninyo. Alam ninyo yung mga core values, alam ninyo yung mga mission and vision, yung mga awards na natanggap ng company na ina-apply ninyo. Kasi minsan sa interview guys, nasasama sa interview questions yung mga core values ng mga company na yun eh. Anong pagkakaintindi nyo sa word na efficient, sa integrity, mga ganyan-ganyan. Kailangan may idea po kayo kung paano nyo sasagutin yan, okay? So at least ngayon, alam mo na kapag mag-a-apply ka sa call center, hindi pala pwede dito yung may makala. Hindi pwede dito yung gusto mo lang mag-call center, apply ka na agad, hindi ka magpe-prepare. Negative yan, mababa ang chance mo na makapasa ka. So yun, alamin niyo guys kung ano ba yung job description ng ina-apply ninyo. Dapat may idea kayo. For example, ina-apply ninyong position ay TSR or Technical Support Representative. Dapat may idea kayo kung paano mag-troubleshoot, kung paano mag-assist ng customer. When it comes to technicalities, dapat alam niyo yan. Kapag Customer Support Representative, alam niyo rin kung paano mag-call, kung paano mag-empathy sa mga customers. Ganyan. Okay, dapat aware din tayo guys. Halimbawa, for non-agent positions naman, dapat mag-practice din tayo, dapat mag-prepare din tayo. Actually, hiring si StockPH guys, available position po sila. Sa mga TL posts guys, available sila. QA, OM or Operations Manager, available po. Hiring po sila guys. Pwede po kayo mag-submit ng resume or CV ninyo dyan sa email sa baba. Okay, tip number 5 guys, tone of voice. Okay, when we say tone of voice guys, kung paano ba yung tono ninyo kapag nakikipag-usap kayo sa interviewer, especially sa recruitment guys. Yung mga recruitment guys, matatalino kasi ang mga yan. So, nadedetect nila ang isang applicant, kung rude to, kung arrogant to, nalalaman nila yan. Kaya make sure guys, kapag nakikipag-usap tayo sa mga recruitment, make sure na friendly tayo, yet professional. Okay, napaka-importante guys ng tone of voice kasi alam mo yun, kahit sobrang qualified ka, kahit sobrang galing ka, pero kapag naamoy ng interviewer na medyo hambog ka, nagyayabang ka, bababa yung chance mo na makapasa ka sa BPO. So especially kung ikaw ay isang meron ng experience, okay, X-Pro 1, X-Pro 2, lalo na kung meron ang call center experience, talagang nafe-feel agad yan ng mga interviewer or ng mga recruitment kung ikaw ay isang arrogant applicant or isang rude applicant. Okay? And nalalaman din guys ng mga interviewer kung ikaw ay isang professional hopper. Okay, for example, yung CV niyo, okay, 2 months, 1 month, o kaya weeks lang yung experience niyo sa mga dating company, nasisense na agad ng recruitment yan na isa kang empleyado na hopper na talagang hindi ka rin magtatagal na sa isang company. Okay, not unless ma-justify mo talaga kung ano ba yung mga reasons mo kung bakit ka umaalis or na nawawala sa isang kumpanya. Number 6 guys, na tips galing sa isang recruitment dito sa StockPH. Napaka-importante rin pala guys ng resume. Guys, resume pa lang, makikita na agad ng interviewer kung isa kang dedicated applicant o hindi. Okay, yung format, yung mga nakasulat doon, kung updated ba to o hindi, lahat yan talagang tinitignan ng mga recruitment. Kailangan guys yung mga resume natin smooth, palinis siya, no? Okay, kailangan klaro yung mga detalye na nakasulat, tama yung mga spelling. Tapos kapag syempre, yung sinasabi mo sa tell me about yourself pa lang, tapos hindi naman nagmamatch dun sa mga nakasulat sa resume mo, dun pa lang mababa talaga yung chance mo na makapasa ka. So, bago kayo mag-apply sa call center, dapat inaral nyo maigi yung mga nakasulat dyan sa resume ninyo. Make sure na updated. Make sure yung mga professional background ninyo, yung mga skill set na meron kayo, nandyan lahat sa resume ninyo. Number 7 guys, isa sa mga reason kung bakit sila nagpapagsak daw, okay, ng mga applicant is dahil sa mga red flag answers. When we say red flag answers, hindi kasi ikaw nakikitaan ng loyalty. Alam mo yun, engaged loyalty guys, napaka-importante kasi sa mga recruitment yan. Kailangan ma-feel nila na you're going to stay for a long period of time. Sasabihin mo na after 2 years, dapat nandito ka pa rin sa same company. Diba? Kasi kapag sinabi mo na you have a plano mo na magtayo ng business in the future, so, asan dun yung essence ng pagiging isang call center agent, di ba? Wala rin po. Okay? Halimbawa, ang purpose mo lang, gusto mo lang maging call center agent dahil gusto mo lang naka-aircon, dahil mataki yung sahod, ganyan, di ba? So, kung ito yung mga reasons mo kung bakit ka nag-apply sa call center, well, mababa yung chance mo na makapasa, okay? Wag na wag po tayong sasagot ng mga red flag answers. Lalo na kung halimbawa,
After 5 years, nakikita mo yung sarili mo, meron ka ng sariling pamilya, meron ka ng kotse, meron ka ng bahay. Kasi bababa po yung chance na makapasa ka sa call center. Kapag ganyan po yung mga sagutan natin. Instead na yan yung mga sabihin mo, dapat ang sasabihin mo is yung mga something na makikita mo yung sarili mo in the future na nandito ka pa rin sa company, meron kang self-growth, meron kang self-development na in a higher position ka na, maybe a TL or quality assurance. Diba? Mas magandang pakinggan pag ganun. So, yun. Ingat-ingat lang tayo guys sa mga red flag answers. Pangulo guys, sabi ng isang recruitment dito, assessment din. Napaka-importante. Although, napakaraming iba't ibang assessment sa iba't ibang BPO companies, dapat talaga guys, preparado tayo pagdating sa mga ganito. Actually, kung di nyo pa napapanood yung mga videos ko, complex regados yan, may mga sample video tayo about assessment. Link it up there, makakatulong sa inyo yung mga tips na yan. Kasi kapag mag-apply kayo sa call center, hindi maiwasan yan guys, okay? Kasi syempre, kailangan i-evaluate yung delivery natin, yung fluency natin, the way we speak, okay? Kung paano tayo mag-English, okay? Kailangan natin malusutan yung mga yan. Meron naman tayong mga solid technique, mga tips, mga magic tips, or tech na talagang makakatulong sa'yo, lalong-lalo na kung wala kang idea sa pag-apply sa call center. So, yun guys, assessment, napaka-importante yan. So, yung words per minute natin guys, kapag may mga typing exam, typing test, dapat umabot po ng at least 30 to 45 words per minute. Napaka-importante rin po kasi ng typing kapag naging call center agent ka na. Last but not the least guys, mock call. Dapat kahit pa paano guys, may alam tayo sa basic call flow. Okay? Yung pinakita ko kanina sa inyo, sa intro, yun po yung sinatawag natin na basic call flow na dapat alam natin. Okay? Kapag bago tayo mag-apply, dapat napaghandaan natin kung paano magbigay ng opening spiel, assurance statement, kung paano magbigay ng empathy, kung paano mag-resolve ng issue, mag-verify ng customer, mag-offer ng further assistance, at mag-closing spiel. Kasi guys, kapag, alam nyo, knowledgeable kayo pagdating sa mock call, tataas yung chance ninyo talaga na malusutan yung pag-apply sa BPO. Kasi minsan, pag nag-apply kayo sa call center, hindi na reason talaga na wala akong alam dyan sir, hindi ko po alam yan, wala akong idea sa ganito, sa ganyan. Hindi na kasi dahilan ngayon yan. Kasi halos lahat self-learn materials na yung ginagamit, di ba? Meron na sa YouTube, sa Facebook, pwede na kayo manood ng mga tips, di ba? So yun, kung hindi nyo pa napapanood yung mga tips natin, all about mock call, may mga sample roleplay tayo na pwede ninyong pag-practicean, ay link it up there, makakatulong rin sa inyo yan. So base sa mga nakita nyo kanina sa intro natin kung paano mag-opening spiel, tatanungin kita ngayon. Comment down sa baba kung ready ka nang mag-apply sa call center, yes or no. Kung no ang sagot mo at hindi ka pa ready mag-apply sa call center, huwag kang mag-alala. Meron tayong call center training, available po batch 33. Pwede ka namin kung turuan. Ang gagawin mo lang, comment sa baba ng #scholar para may sama kita at makakuha ka ng form galing mismo kay Kuya Renny Boy. Pero kung yes ang sagot mo at tingin mo kayang-kaya mo na mag-apply sa call center, you have the qualification, you have the guts, pwede ka na mag-try ngayon at mag-apply kay Stock PH. Ito po, yung mga available hiring, ilalagay ko na lang po 3. Pwede na po kayong mag-try now na. Ilalagay ko na lang rin po yung link dyan sa baba at pwede rin po kayong mag-direct email sa apply@stockph.com. Huwag nyo lang kakalimutan yung code, okay? KRB, StockPH, CSR, TSR, TL, or OM. Depende po kung ano po yung post na apply ninyo. So that's it for today's video. Sana may natutunan ulit kayo sa video na to ni Kuya Renny Boy. Guys, make sure nyo lang kapag nag-apply kayo sa kahit anong BPO company, dapat condition po yung katawan ninyo. Okay? Huwag kayo masyado magpaka-stress. Dapat mag-practice kayo. Alam niyo yun, i-prepare niyo yung sarili niyo para tumatak yung chance ninyo na makapasa sa mga interviews. Pero dito tayong mga sample interview questions with sample answers na pwede ninyong pag-practicean ay link it up there, makakatulong sa inyo yan. Shoutout sa lahat ng mga nagpapashoutout dyan. God bless us all.